Noong Bongbong Marcos, tiniyak na bubuwagin ng sistema ng kickback sa mga proyekto. Hindi naman kumbinsido na dawit si House Speaker Martin Romualdez sa anomalya ng flood control projects. Kaugnay niyan, manakala pa ang report si Bombo Annalise Soberano. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabuwag ang sistema ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa Presidente, tila nagiging normal ng kalakaran sa pamahalaan ang pagkuha ng porsyento sa mga proyekto, lalo na sa mga flood control projects. Binigyang diin ni Pangulong Marcos, panahon na para tuldukan ang sistemang ito. Kaya kabilang sa pakatutukan ng Independent Commission sa kanilang investigasyon ang sistema ng kickback. Ang kickback ay isang ipinagbabawal na pagbabayad bilang kapalit para sa pagpapadali sa isang transaksyon o pagkuha ng isang proyekto. Sa pagdinig ng House Tri Committee kahapon, ibinunyag ng dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na si Engineer Bryce Hernandez na talagang may mga politiko ang kumukubra ng kickback. Ibinunyag din ng mga diskaya ang mga pangalan ng mga kongresista na tumatanggap umano ng Standard Operating Procedure. Pakinggan natin ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Independent, truly independent. So walang politiko dyan, walang puro investigador, abogado para mga it's a technical exercise. So we will continue with all these inquiries hanggang talagang makita natin how did this happen. Paano tayo? Kasi kagaya ng nasabi ko noon, ang talagang dapat malaman kung paano tayo nagkaganto. How did we get to this terrible point where all of these actuations, ito yung mga kickback, lahat yung mga pinag-uusapan natin, naging institutionalized, naging normal. And that's what we are going to have to investigate, and we have to bubuwagin natin yung sistema. Hindi naman naniniwala si Pangulong Marcos sa alegasyon ng mga diskaya na sangkot si House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects. Sinabi ng Pangulo, marami kasi ang nabibiktima ng name dropping, lalo na sa mga nasa matataas na posisyon sa gobyerno. Git ng punong ehekutibo, dapat maging maingat ang mga tao at huwag masyadong gullible o madaling mapaniwala. Anya, titingnan ng ang bagay na ito para malaman kung may sapat na basehan din ang pagdadawit sa speaker. Pakinggan natin muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tingnan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us. Sa kabilang dako, siniguro din ng Pangulo na masusing susuriin ng bubuing Independent Commission ang mga alegasyon ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya hinggil sa irregulalidad sa mga flood control project na inilantad nito sa Senado. Anya, hindi pa matatawag na revelasyon ang binanggit ng mag-asawang kontraktor kundi alegasyon pa lamang. Bago matapos ang linggong ito, tiniyak ng Pangulo na papangalanan na niya ang mga miyembro ng komisyon at formal nang maisasaayos ang kanilang mandato. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We cannot come to any conclusions yet now. Wala pa yung investigative independent commission. And like I said, by tomorrow, pwede na nating announce, or tomorrow, the day after. Within the next 48 hours, I will Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.